Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Reaksyonan nga natin itong nangyayari ngayong isang malaking rally ng Iglesia ni Cristo diyan sa EDSA, sa may People Power Monument. At ayon sa ating narinig, walang permiso itong ginawang rally ng Iglesia ni Cristo. Binigla nila. May lumabas nga na mga screenshot na mga text, supposed to be ito'y text para sa mga miyembro ng INC at sinabi nga na alas 4 ng madaling araw pa ang kanilang ginawang ang ginawa nilang pagtitipon. Alas 4 ng madaling araw ngayon ay nag-umpisa na sila magtipon-tipon diyan sa may People Power Monument. So, ito talaga ay sorpresa. Ito ay merong, siyempre, may intensyon na biglain ang lahat ng tao, biglain ang kapulisan para hindi sila mapigilan diyan sa gagawin nila. So ito po ay alam naman natin violation sa batas dahil every time na magkakaroon ng rally diyan sa may EDSA People Power Monument, kailangan talagang kumuha ng permiso. Dahil po yan ay main thoroughfare na napakalaking epekto sa NCR dito sa Metro Manila ang idudulot na traffic ng mga rally diyan kung walang permit. So that yung coordination doon sa mga rallyista at sa mga pulis ay mailagay sa ayos. So ngayon, wala nga pong permiso ito. So isang violation na kagad sila. Ngayon, nagkaroon ng confirmation na itong rallying ito in support of Senator Marcoleta na in-announce nga ni Ombudsman Boying Rimulya na magpa-file na ng kaso na plunder against Senator Marcoleta within the week. At alam naman natin na itong plunder case ay walang piyansa. So, nanganganib na itong si Senator Marcoleta pagkatapos ma-file ang kaso ay maaresto. So ngayon, alam din natin, alam ng Iglesia ni Cristo, ang tinatawag na separation of church and state. Hindi po nagkakaroon ng pakialamanan ang Estado at ang religion. May kanya-kanya pong mga karapatan, may kanya-kanya po silang pananagutan. Ang state, ang gobyerno, ay merong sariling pananagutan at meron silang mga karapatan na dapat gawin. Ganon din po ang simbahan. Meron silang sariling pananagutan among themselves at meron din silang karapatan na dapat i-enjoy. Pero lahat ng yan, lahat ng karapatan, lahat ng pananagutan ay within the bounds of the law. Lahat po yan may hangganan. Ang hangganan po niyan ay yung batas natin na dapat i-observe ng magkabilang panig. Yan po yung kanya-kanyang pananagutan at karapatan. Ngayon, gaya nga na sinabi natin, meron na kagad violation itong Iglesia ni Cristo for not securing rally permit diyan sa EDSA na malaking epekto sa economy at malaking epekto sa galaw ng mga tao dito sa NCR. Ngayon, since nag-declare ng formal na admission or formal na statement yung spokesperson ng Iglesia ni Cristo na si Mr. Zabala na sinasabi niya na ito nga ay in support of Senator Marcoleta. Diyan po tayo magti-take off. Yan po ang pag-uusapan natin in detail. At si Senator Marcoleta, meron na rin siyang statement tungkol dito sa impending, yung nalalapit na pag-file ng kaso sa kanya at most likely ang pagkaka-aresto niya. Natural, ang reaksyon ng mga taong nasasakdal or nahaharap sa ganitong problema, i-deny nila ang kanilang pananagutan. I-deny nila na meron silang ginawang krimen na ayon naman kay Ombudsman Boying Rimulya at iba pang mga lawyers na nakapanood ng mga statement noong nakaraan nitong si Senator Marcoleta, siya na mismo ang nag-admit. Inamin niya na mismo yung mga kasalanan niya. Unwittingly, hindi niya alam na
yung kanyang lusot, yung kanyang palusot na ginawa, ay lumusot nga siya. Lumusot siya sa COMELEC, pero nadiin siya doon sa kasong plunder dahil sa pag-amin niya na tumanggap nga siya ng donasyon. At itong donasyon na to ay hindi allowed ng batas dahil nga siya ay isang congressman nung panahon na tumanggap siya ng mga donasyon na yan na sobra-sobra sa threshold para tawagin siyang plunder. Ito nga ay umabot ng 75 million dahil ang threshold ng plunder case ay 50 million lang. So, yung kanyang kagalingan sa pagiging abogado na sinasabi niya na kinantsawan niya pa nga itong si Senator Risa Ontiveros nung nagkakasagutan sila diyan sa plenary na yan ang hirap pag wala kang background sa batas. So ngayon, humampas sa pagmumukha nitong si Senator Marcoleta yung sinasabi niyang, yung pagmamalaki niya na siya ay lawyer at pinagsabihan niya itong si Senator Risa Ontiveros na wala ngang background sa batas. Yung pagdaldal niya sa media, yung pagdaldal niya sa programa niya sa Net25, yun ang naging problema niya. Abogado nga siya, pero hindi niya alam, inilublob niya ang sarili niya sa putikan. Nilaglag niya sarili niya, napunta nga sa plunder case, yung dapat, election offense. Dahil nga sa kadaldalan niya, yun, naging plunder. At sa bibig niya mismo nanggaling ang mga ebidensya. Yun ang malaking problema nitong si Senator Marcoleta. Yung pagyayabag niya humampas sa sarili niyang muka. Nung sabihin niyang, ito ang mahirap pag wala kang background sa batas, na ibinato niya kay Senator Risa Ontiveros. Ngayon, balikan natin itong issue sa rally na yan. Sinasabi nga natin na mayroong separation of church and state. Ngayon, ang Estado, irerespeto ang relihiyon. Irerespeto ang karapatan ng simbahan, irerespeto rin ng Estado ang kanyang sariling pananagutan. On the other hand, ang simbahan naman ay dapat ding irespeto ang mga karapatan ng gobyerno at yung function ng gobyerno at kung ano man yung mga pananagutan nila. Ano yan reciprocity ang tawag dyan. Igalang mo kung ano ang function ng gobyerno, igagalang din naman ng gobyerno kung ano ang sarili mong function. Igagalang ng gobyerno ang mga karapatan mo, dapat mong igalang ang karapatan ng gobyerno. Ngayon, ano ang ginagawa ng gobyerno sa pag-file ng kaso against Marcoleta? Ito po ay isang function ng gobyerno na dapat niyang gawin. Meron siya nakikitang violation sa batas na kailangan niyang mag-file ng kaso against Senator Marcoleta. Yan po ang ginagawa ng gobyerno. Na ngayon ay ayaw pakinggan ng INC. Nilalabanan nila na sana ay hindi umabot talaga doon sa pagtigil sa pag-implement ng batas. Dahil nga, ang gobyerno natin, hanggat maaari irerespeto nga ang INC. Irerespeto ang karapatan nyo, irerespeto kung ano man ang gusto nyong gawin, pero wag na wag nyong i-violate ang batas. Yun po ang hangganan ng pagrerespeto sa inyo ng gobyerno. Yung ginagawa nyong pagsasalita, yung ginagawa nyong pagkontra sa sinasabi ng batas, sa sinasabi ng ombudsman, may limitasyon po yan. Hindi po pwedeng all the way, kayo ang masusunod. Dahil kayo ay nagkakaisa bilang isang simbahan. Hindi po pwedeng dahil sa madali kayong magtipon-tipon dyan, pinababayaan kayo magsalita dyan, kayo na ang masusunod. Kaya nga sinasabi natin, reciprocity yan. Hindi po pwedeng pakikialaman nyo na yung function ng gobyerno, didiktahan nyo ang gobyerno dahil kayo, ang pakiramdam nyo ay napakalakas nyo at dahil kayo ay isang napakalaking puwersa. Diyan po magtatapos ang pagrespeto sa inyong karapatan ng gobyerno kung kayo ay makikialam na kung sasagkahan nyo na yung function ng batas, kung sasagkahan nyo na yung gustong gawin ng gobyerno laban sa isa ninyong miyembro. Na sa paniniwala ng gobyerno ay merong nilabag na batas.
Hindi po pwedeng daanin niya sa puwersahan, hindi po pwedeng daanin sa dami ng tao, hindi po pwedeng daanin niya sa ingay. Kailangan po natin pairalin ang batas. Hindi po pwedeng, dadaanin niyo sa people power. Dahil nga, yan na po yung sukdulan. Yan na po yung dulo ng inyong karapatan. Hindi po pwedeng kayo ang masusunod. Hindi po pwedeng relihiyon nga kayo. Hindi po pwedeng dahil kayo ay nagkakaisa, kayo na ang masusunod pati sa batas. Yan po ang ating maikling komento tungkol dito sa nangyayaring rally dyan sa EDSA People Power. Sana naman ay wag humantong yan sa puwersahan na pagpigil kung ano man yung dapat gawin ng gobyerno laban dito kay Senator Marcoleta dahil sa paniniwala nila ay meron silang nakikitang kaso, dapat panagutan at harapin ni Senator Marcoleta sa husgado yung mga kasong ipapataw sa kanya ng gobyerno. At ang pwedeng gawin ng Iglesia ni Cristo rito, of course, tulungan nyo na lang si Senator Marcoleta. Kung talagang naniniwala kayo na wala siyang kasalanan, tulungan nyo siya na ipaglaban ang kaso niya sa korte. Hindi nyo po pwedeng daanin sa puwersa, hindi nyo po pwedeng daanin sa people power, hindi nyo po pwedeng daanin sa ingay. Kung ang paniniwala nyo ay walang nalabag sa batas, si Senator Marcoleta, doon nyo po patunayan sa korte yan. Pero hindi po pwedeng dahil kayo ay nagtitipon-tipon, dahil kayo ay nag-iingay, dahil sa kayo ay nagpapakita ng puwersa, ay pipigilan nyo ang daloy ng batas. Hindi po pwedeng daanin nyo po sa ganyan. Kung gusto nyo po ng respeto galing sa Estado, irespeto nyo po ang Estado na nagpapairal ng batas. No one is above the law. Pag merong nakitang violation, pag may nakitang kaso na dapat harapin sa korte, iharap dapat sa korte. Sino man yan. Whether miyembro ng Iglesia ni Cristo o miyembro ng kahit ano pang relihiyon. Yan po ang klaro. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At pakishare po natin ng maraming makabatid ng ating mga pinag-uusapan dito sa ating munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.